Nananawagan ang isang foundation na pabigatin ang parusa laban sa mga lumalabag sa Animal Welfare Act. Patuloy pa rin daw kasi ang pagpatay at pagbebenta sa mga aso bilang karne na ipinagbabawal ng naturang batas. Sa San Carlos, Pangasinan, ilang aso ang nailigtas mula sa tangkang pagkatay. Makibalita tayo kay Pe Halagaw ng GMA Dagupan. Naghihinalo ang asong ito dahil sa higpit ng pagkakatali sa kanyang nguso at mga paa. Nakasilid naman sa sako ang isa pang asong halatang hirap din sa paghinga. Ang tatlo pang asong handa na rin daw katayin. Nakumpiska ang mga ito ng pulisya mula sa dalawang lalaking magtiyuhin sa Barangay Bonifacio sa San Carlos City, Pangasinan. Due to the information given by our community investigative support, we were able to trace this kind of activity. Nakuha rin sa magtiyuhin ng dalawang kutsilyo at improvised dog catcher. Sir, hindi niyo po ba alam na bawal ang magkatay ng aso? Alam ko po na bawal, kaya lang po marami akong anak, kaya yun, ginagawa ko yun para mayroon panggastos naman yung mga anak ko. Bago pa man nadala sa rescue center ng Animal Kingdom Foundation, namatay ang tatlo sa mga aso. Ang dalawang iba pa, nasa pangangalaga ngayon ng foundation. Sasampahan ng paglabag sa Animal Welfare Act ang magtiyuhin na nagplanong katayin ng mga aso. Hiling naman ng Animal Kingdom Foundation, taasan ang parusa sa mga lalabag sa naturang batas. Sa ngayon, 4,000 piso lang ang piyansa sa mga lumalabag. So dapat mas mataas pa para matigil na yung dog trader. So kawawa yung mga aso. Pe Halagaw, Nagbabalita, Pilipinas.